So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 8. 2 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 8. So, inyo po ko sundan sa aking pagbasa. Nasabi po diyan, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kahit po manalangin, aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa aming awitin, specials, sa inyong mga anak, sa kanilang presensya. Diyos, dalangin ko po, Banal na Espiritu, Ikaw po muli mamuno sa amin, at magbigay po muli ng pag-alalay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sabi ko rin, Panginoon, ay pagkapatiran, na marahil ay sila'y patungo pa lamang po, Diyos. Naway sila yung gabayan, patungo dito sa iyong bahay panambahan, at makapakinig po, O Diyos, ang salita. Gayun din po sa mga kapatiran po na nakikiisa ngayon via live stream, sila po yung pangunahan at bayan ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at dati ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Tayo po makakaupo natin. Dahil na sinabi ni Apostol Pablo, I have finished my course. Finishing your course. Finishing your course. Isang katanungan, mga kapatid. Bakit marami po ngayon sa panahon natin ang mga tinatawag na spiritually fallouts? Galing ko na. Nahihirapan ko rin natin. Spiritual fallouts. Yung mga nawala, lumisan na, o talagang hindi na nakabalik. Iba na natili na nasa labas. Bakit napakarami nila ngayon? So marami po diyan, mga kapatid, sa mga tinatawag na fallouts. Marami diyan, mga kapatid, they are fall away. Mga fall away are lost church members. Pag sinabi nating lost, yung salitang lost, mga kapatid, ginamit po yan o in-address yan, mga kapatid, sa mga tao wala talaga sa Panginoon. So isa sa mga rason, bakit marami po minsan sa isang simbahan, hindi lang sa atin, o marami po sa iba pang mga lugar o mga simbahan, nakararanas ng ganito. Lumalayo sa Panginoon, umaalis sa Panginoon. Sapagkat marami po dyan sa mga fall away members na yan, are lost church members. Sabi na 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome the latter end, is worse with them than the beginning. Tignan niyo po, sabi po ni Peter, nakalaya na sila mula sa pollution ng mundo sa pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa Panginoong Jesucristo. Tama? Pero ngayon, bumabalik na naman sila doon sa kanilang mga gawain before
na nakilala nila ang Panginoon. At ang sabi ni Peter dito mga kapatid, the latter end is worse with them than the beginning. Ang isang mananampalataya na nakasumpong na ng katotohanan, binago na ng Panginoon, at bumalik muli doon sa kanyang pinanggalingan, kung saan siya natagpuan ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos ay mas higit. Mas worse kaysa nung simula niya. Mas matindi pa. Mas matindi pa yung nagagawa niyang kasalanan, mas matindi pa yung kanyang nagagawang karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Tuloy natin ang basa. Verse 21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Sabi ni Peter, mas maigi pa na hindi nila nasumpungan. Hindi nila nalaman ang katuwiran. Kaysa yung pagkatapos nilang malaman yung katuwiran, binalikan nila yung dati nilang gawain. Sabi ng salita ng Diyos. But it is happened, verse 22, unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. See? Grabe yung pagkaka-illustration. Na parang isang aso na yung kanyang suka, kinain niya. Mama, isinuka mo na, inilabas mo na yan, dating ikaw, binubad mo na yan, ibabalik mo pa. So, ganun po yung katulad na isang mananampalataya na nag-fall out from the hand of God, malis, from the will of God. Ganyan po sinasabi ng salita ng Diyos. Isa sa reason yan, maaring they are lost church member. Pangalawa, many are apostates. Pag sinabing apostates, mga kapatid, tuluyan ng tumalikod. Tuluyan ng tumalikod sa Panginoon. Hindi na talaga nagparamdam. At marami tayong makikilala o maaalala mga ganyang klaseng tao na tuluyan na talagang tumalikod. Sabi ng salita ng Diyos dyan in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So marami pong apostate. Sabi ni John sa atin mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo sa atin, huwag tayong padadaya sa kahit anong paraan. Huwag tayong padadaya sapagkat marami talagang darating sa panahon natin ngayon na kung saan sila pong lahat ay tuluyan ang lalayo sa Panginoon. Na kung saan ay tuluyan na silang tatalikod sa Panginoon. Marami. And some are saved and become spiritually fall outs for one of the three reasons. Maraming ligtas naman, pero nalayo sa Panginoon. Ano po yung mga rason? Una, they do not finish because of defilement. Pag sinabi natin defilement, mga kapatid, hinayaan na lang nila. Nagpadaya. Kaya sabi na po sa Pablo sa atin, huwag kayong padadaya sa kahit anong paraan. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, napakaraming devices ng diablo na kung saan pwede tayong dayain. Pwede tayong masilo. Kung hindi tayo magiging maingat mga kapatid, maaaring hindi rin natin matapos yung course na kagaya ng sabi ng Apostol Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sabi natin, Pastor, hindi kami si Apostol Pablo eh. Hindi namin kagaya si Apostol Pablo, hindi namin kasing husay si Apostol Pablo.
Hindi namin kasing talino, kasing talentado si Apostol Pablo. Iba si Apostol Pablo, Pastor. Iba si Apostol Pablo, totoo. Hindi kasi Apostol Pablo, totoo. Pero ang Panginoon ni Apostol Pablo, siyang Panginoon ko rin. At ang nagbibigay sa kanya ng encouragement, siya din nagbibigay sa iyo ng encouragement. Tama po? Eh sabi niya mga kapatid, they do not finish because of defilement. Sabi ni James chapter 1 verse 13. James chapter 1 verse 13 hanggang 16. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust is conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Sabi ni James dito, do not err, my beloved brethren. Ano? Huwag kang padadaya. Pangalawang reason mga kapatid, bakit ligtas naman, pero lumalayo sila sa Panginoon? Because they do not finish because of discouragement. Discourage. Grabe. Because of discouragement. Sabi ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong manlumo sa ating paggawa ng mabuti, sa paggawa ng matuwid, sa paggawa ng mahusay, sapagkat sa tamang paraan tayo po yaani kung hindi tayo manghihina manlulumo. Ano? Sabi nga ni Pastor Edgar sa faith, no, yung hinimatay. Ano? Hindi ka hihimatayin. O hindi ka hihimatayin. O hindi ka mawawala ng malay. O hindi ka mawawala sa sarili mo. Tama po? They do not finish because of discouragement. Ligtas naman yan eh. Pero discouraged siya kaya hindi niya natapos. Tama po? Na pagdating sa discouragement, sino dapat sisihin? Meron ba tayo dapat sisihin? Wala tayong dapat sino magsisihin. Sapagkat pinili mong ma-discourage. Discouragement is by your choice. It is your choice. It is your personal choice to be discouraged. Kasi ang Diyos hindi nag-discourage. Ini-encourage tayo ng Panginoon. Kung merong i-discourage sa atin ng Panginoon, i-discourage siya tayo na magpatuloy gumawa ng kasalanan. Tama po? Pangatlo, they do not finish because of distraction. Nadi-distract. Alam niyo ba yung mga siklista? Yung mga ngayon dati Marlboro Tour. Ngayon Tour de France. Tour de France. Yung mga siklista, yung mga nagbabike, yung mga gamit nila racer, aware kayo doon? Yung mga nagbabike, nagra-racing. Yung mga yan, habang tumatakbo yan, hindi yan basta makakausap. Siyempre, tumatakbo nagbabike eh. Pero alam niyo ba, may katabihan na nasasakyan, may convoy yan eh. Yun ang nagbibigay sa kanila ng tubig. Pero hindi yan basta yung kakausapin na tatanungin na, dito picture muna. Hindi yan. Kasi ayaw nila na distraction sapagkat sila ay motivated na tatapusin nila yung karera. Then pag na-distract sila mga kapatid, maaaring yung focus nila doon sa pagtapos sa karera, masira. Ngayon din po sa atin mga kapatid, sa buhay natin bilang sa mananampalataya, ligtas naman, pero bakit lumalayo? Because of distraction. Distracted. Sabi ni Luke chapter 9 verse 57 hanggang 62. Luke chapter 9 verse 57 hanggang 62. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another,
follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let the dead bury their dead. But go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God. See? Tignan niyo po. Ang daming excuses before they follow God. See? Sabi ng Panginoon, sabi ng isa sa kanya, sabi ng Panginoon, sabi ng lala, Lord, hayaan mo muna mailibing ko yung aking tatay bago ko sumunod sa iyo. But I want to follow you. Pero suffer me first. Hayaan mo muna, mailibing ko muna yung aking tatay. And istorya nito behind these verses, mga kapatid, buhay pa yung tatay niya. Buhay pa yung tatay niya. So, ibig sabihin, sabi niya, pag namatay na yung tatay ko, saka ako susunod sa'yo. Pero gusto ko talaga sumunod sa'yo. Isang distraction niya. Ano? Pangalawa, sabi ng isa, Lord, I want to follow you. Kahit saan ka pumunta rin. Kahit saan ka pumunta, I will follow you. Pero ayaw mo muna akong pumunta sa amin, magpapaalam lang ako, nasusunod na ako sa'yo. Sabi ng Panginoon ngayon, walang makasusunod sa Panginoon na nag-aararo ka at ang iyong pagtingin ay sa likod. Tama? So verse 62, no? And Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plough and looking back, is fit for the kingdom of God. Ano yung plough? Ang pag-araro. Sino na nakaranas mag-araro dito? Mag-araro. Ako, di ko pa naranasan mag-araro, pero sa nakikita ko mukhang mahirap talaga mag-araro. Mahirap talaga. Sabi nila, kailangan daw mag-araro ka daw nakabota. Nakapaa. Sabi nila, kasi pag nagbota ka, lalo kang hindi makagalaw. Pero sa inyo mga nag-aararo, nag-aararo kayo, tingin kayo sa likod. So, wala akong nakita nag-aararo ng mga doon. Ba't ako tingin ko pantay? Sabi niya, pantay. Hindi mo mapapantay yun eh. Sabi, wala. Kung tayo po ay susulong, gusto natin sumunod sa Panginoon, kailangan ng pagtingin na sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Gusto mong sumunod sa Panginoon, pero ang iyong affection, ang iyong pagtingin, nandoon sa pinanggalingan mo. Ano ho? Walang masamang alalahanin mo yung dati kung sino ka, bilang pagtanaw na ang biyaya ng Panginoon natagpuan mo. Pero yung lagi mong babalikan, lilingunin, at hindi mo na makikita yung target mo talaga sa harapan, ay mahirap yun. Sabi ng salita ng Diyos, it is not fit for the kingdom of God. Meaning kapatid, salita ng salita, gusto sumunod sa Panginoon, pero sa kanilang mga gawa, hindi matagpuan. Ano? Hindi matagpuan, mga kapatid. Ay, isa pang versikulo na tumutukoy dyan, mga kapatid, about distraction. Unang distraction, matatagpuan natin yung family natin. Sometimes, we are distracted because of our family. Gusto ko talagang sumunod, pero ayaw ng family ko. Anong gagawin ko? Pagbibigyan ko na lang muna sila, Pastor. Lord, pagbibigyan ko na lang muna sila. Pagka natauhan na sila, saka ako susunod sila. Ano pag pinag-usapan kung halimbawa may mamanahin ka? May lahat sa atin dito may mamanahin. Malay niyo, iba sa atin dito ay kaapu-apuan pala ng mga business tycoon dito sa atin. Ano? Ba, si Brother Mark Anthony Morales, di ba? Malay natin, iyan pala ay kamag-anak ni Mark Antonio Morales.
Meksikano pala si Mark. Ano? Meron pala, may relative pala siya na boksingero, mayaman pala. Diba? Tapos sasabihin na, sige, ano ba yung paniniwala mo? Talikuran mo na yan. Kung hindi mo tatalikuran yan, wala kang mamanahin sa akin. Paano kung pag-usapan pa na? Usapan pera na. Family yan. Pangalawang distraction, sabi dito sa Matthew, chapter 6, verse 19 hanggang 24. Matthew, chapter 6, verse 19 hanggang 24. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkened, or darkness, how great is the darkness? So no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. He cannot serve God and mammon, kapatid. Pangalawang distraction is money or treasures, possessions, material possessions. Lahat ng mga material possessions o yung mga possessions na meron tayo dito, mga kapatid. Isa yan sa nagiging distraction sa atin. Ano? Hindi masamang magtrabaho, pero kapag ang trabaho nagiging distraction na sa paglilingkod mo sa Panginoon, yan na masama yan. Hindi masamang mag-earn, pagtrabaho ka, para mag-earn ng pera, mag-earn ng money, para masustain ang iyong mga pangangailangan, hindi masama yan. Pero kapag yan ay nagdudulot na ng distraction sa iyong paglilingkod sa Panginoon, yan na po yung masama na. Tandaan po natin yan. Ano? Pero siyempre, kung nag-earn ka ng pera galing sa masama, ay masama talaga yun. Halimbawa, Pastor, ako po'y nagpapataya ng ending, baka gusto mong tumaya. Malaki yan po bigay natin. 1-3, pwede ka mamili, Aerox, so 70,000. Aba, laki nakita mo din, kapatid. Malaki po talaga. Kasi meron ako makakaubos ako ng card, meron na ako mga 2,000. Tapos may balato pa ako sa kahit sino mananalo. Aba, malaki na. O di ba, Pastor? At least to, hawak ko oras ko. Malaki kita ko, pero illegal naman. Hindi pa rin tama. Yung matuwid na pag-earn ng pera. Ano? Tandaan niyo, mga kapatid, pwede makadistract sa atin yung mga material possessions natin. Isa sa material possessions natin, yung trabaho natin, yung mga pinagkakakitaan natin. Hindi masama yan. Pero nagiging masama sapagkat nadidistract, nagiging distraction na sa atin sa paglingkod natin sa Panginoon. At kuminsan, yan pa'y nagdudulot sa atin ng paglayo natin sa Panginoon. Kasi mas malaki na yung dinidemand ng possession na oras kaysa sa Panginoon at wala na natitira para sa Panginoon. Masama na yan. At sobrang masama. Ano? Kagaya, linggong-linggo. Iyan na ay sa Panginoon na. Binigyan ka na ng araw ng Panginoon. Linggong-linggo, ibigay mo sa Panginoon. Wala masama, trabaho ka mula Lunes hanggang Sabado, kung Sabado talaga trabaho. Pero yung linggo, ibigay mo na sa Panginoon, kapatid, tindigan na natin yan. Hanggang kamatayan na yan. Maaaring iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan patungkol sa ganyan, pero sundin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming yan po ang dahilan kung bakit wala na sila sa kalooban ng Panginoon ngayon. Sapagkat distracted. Una, sa pamilya. Pangalawa, sa kanilang material possessions. Ano? At pangatlo, sabi yan, in Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8.
Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Some of the same Bible believer, distracted, or bilang lumalayo sila, not because of distraction, not because of their family, but because of the flesh. Or being carnally minded. Ano? Ang pagiging carnally minded ay pagiging makamundo. Ano? Nasa loob nga ng simbahan, pero hindi nagiging productive, hindi nagiging mabunga, hindi napapakinabangan, hindi nagiging pagpapala, sapagkat carnal. Distracted. Distracted. Carnally minded pala. Carnal. Hindi umuunlad sa kanyang spiritual na kondisyon. Walang pagbabago. Alam niyo, walang pagbabago, patay yan. Ano? Kaya sabi ng Panginoon, so then they that are in the flesh cannot please God. Nabubuhay sa laman. Sa gawain ng laman. Mas nasusunod yung gawain ng laman, yung gusto ng laman, kaysa sa gusto ng Diyos. Ano yung gusto ng laman na ito? Gusto lang lagi nito magpahinga. Ayaw ng laman na ito na mapagod. Gusto lang nito magpahinga. Kaya sasabihin, linggong-linggo pupunta tayo sa simbahan. Dito na lang tayo sa bahay. May pahinga na lang tayo. Matulog na lang tayo. Yan ang sasabihin ng laman. Yung magbubuklat ka pala ng Bible, kapatid, sasabihin niyan, magsisimula ka pa lang, tutulugan mo na kagad yan. Sasabihin, naantok na ako. Pero maghapon tayo nakababad sa radiation ng cellphone natin, hindi tayo mapapagod yan. Bakit? Yun yung udyok ng laman. Kaya duda ako, kapatid, na nakakabasa ka talaga ng Biblia, kung dito pa lang sa pakikinig, hindi mo kaya makatagal sa pakikinig. Oo. Mas maniniwala ako sa nakikita ko ngayon. Hindi ako maniniwala, matagal ako manalangin pa school. Maganda yun ah. Tagal kang manalangin eh. Pero dito pa lang, hindi ka makatagal sa panalangin. Pagpikit mo, diretso ka eh. Hindi ka kapikit, sobrang panalangin mo eh. Nag-pray na kami sa pagkain. Nakahugas na nga. Haba ng prayer ko. Pangatlong ano yan, nagiging sitwasyon ng believer because of their flesh. Flesh yan. Ano? So tayo mga mananampalataya, ang bawat isa sa atin dito, kahit po tayo magkakaisa sa Panginoon, iba-iba po yung karera na tinatakbo natin. Iba-iba. Iba-iba po yung race na meron na binigay sa atin ng Panginoon. Ano? Kasi ang bawat isa po sa atin dito, meron po tinatawag na personal race to run. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ako tatatapos ko, ikaw hindi mo matapos. Hindi ganun. Yung sabi na po sa Pablo dito, kanyang inalimbawa kanyang sarili. I have fought a good fight, I have finished my course. I have kept the faith. Ibig sabihin, sabi na po sa Pablo, yung binigay sa akin ng Panginoon na personal race to run, natapos ko. Kaya hindi po sa atin mga kapatid, every believer has a personal race to run. Bakit? Una mga kapatid, our courses, meron tayong tinatawag na initiation. May pangunguna, may pauna. Ano? May pauna. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 4. Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 4. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past he walked according to the course of this world, according to the prince
of the power of the air. The Spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Na minsan tayo po yung mga naglakad o lumalakad sa pita ng laman, lumalakad ayon sa kurso, sa lakarin, sa ruta na binibigay ng mundo. Oo, yun ang ating nilalakad eh. Yun ang ating tinatahak, yun ang ating tinatakbo. Pero ang Diyos ay tunay na mabagin. Na patuloy pa rin tayo minahal at binigyan tayo ng sarili at bagong kursong tatakin. Yan po ang initiation ng ating Panginoon sa atin. Pangalawa, ang ating course, mga kapatid, na binigay sa atin ng Panginoon ay tunay na may halaga. It is important. It has a importance. Acts chapter 20 verse 24. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ayan po ang halaga niyan. So, yung kurso na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ibig sabihin tayo po yung mga mananampalataya, pare-parehas na. Iba-iba. Iba-iba. Parang pagkuha mo ng kurso sa college. Tama? Kahit magkapatid, magkaiba ng gustong kurso sa college. Kahit kambal, magkaiba ng gustong kurso sa college. Tama? Pero kung titignan mo, parehas yung tatahakin na daanan. 4 na taon na pag-aaral. May 5 taon, may 3 taon, may 2 taon. Pero ang punto doon, may tatakbuhin kang karera. Tama? Now, ito po yung katanungan ngayon sa atin. How to finish your course? Ibig nyo bang matapos yung course ninyo? Yung course natin na ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kagaya ng pagsasabi ni Apostol Pablo dito, sabi niya sa verse 6 ng chapter 4 ng 2 Timothy, tignan mo po. Alam na ni Apostol Pablo, bumawala na siya. Sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Malapit na ako. Malapit na akong umuwi sa Panginoon. Malapit na akong lumisan. Kaya sabi na Apostol Pablo, sa kanyang final word, bago siya lumisan, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Now, how to finish your course? Number 1, keep your feet running your race. Keep your feet running your race. Kahit sa karera, kapatid, hindi ka mananalo, hindi mo matatapos yung karera kung ihinto mo yung iyong mga paa o aalisin mo ang iyong mga paa sa racetrack. Sino po dito mga dating naging player ng track and field? Meron ba ito? Wala? Wala. Si Mami Bessie. Yan. Ako hindi track and field. 200 meter dash lang. Punta ba ako 200 meter dash? Hindi, payat ako dati. Bagay niya katawa kay Aldrin. Oo. So, 200 meter dash. So, nangyaring sitwasyon sa aking experience sa gano'n, yung isang katunggali ko, halos pantay lang kami tumakbo. Pantay na talaga.
Palakasan na lang ng resistensya talaga. Maiksi lang naman ng 200 meter eh. Pero karagdagang pressure kapag may nakita kang katabi. Na kasing bilis mo rin. Naging sitwasyon ko doon, bigla akong nanghina. Kasi among na ibang laban ko, lagi ako una, wala akong katabi. Bigla akong nagkaroon ng kamatch. Nanghina ako. Kasi nagkaroon ako ng katabi. Parang nanlumo ako na, wala, may aabot sa akin. Hindi nangyari ganun. Ang daming tao, dami na naming fans. Kasi papunta na ng konti na lang, palaro pambansa na yan eh. Bumitaw ako sa karera. Bigla akong nagbagay. Konti na lang, parang ngayon bigla akong nangina, nagbagay. Kaya pagkatapos nun, sabi ng coach ko, saka iba kong ka-teammates, saka ibang mga manonood, sabi, bakit ka bumitaw? Bakit ka bumitaw? Konti lang eh. Lamang ka pa nga, konti lang. Sabi ko, nangina ako eh. Nangina ako kasi may katabi ako eh. Sabi, sayang. Hindi mo natapos ng maayos, of course. The same with us in our Christian life as a believer. For us to be able to finish our course, kailangan nating ipanatili yung ating mga paa sa racetrack. Ano ba ang racetrack natin na tinatahak? Sa loob ng kalooban ng Panginoon. Manatili yung ating buhay sa loob ng kalooban ng Panginoon. Ano? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses. Totoo ito eh. Pag sobrang dami na nanonood sa kalagitnaan, ikaw po'y nasa isang labanan, isang laro, isang sports. Grabe, napakadami. Let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. You know? So paano po yun? Paano ang magiging application natin sa verse na ito, mga kapatid? We need to keep our hands busy. Saan? In the work of the Lord. Etong mga kamay na ito, etong mga paa na ito, etong buong katawan na ito, hayaan natin na maging abala sa gawain patungkol sa ating Panginoon. We need to keep busy, working, doing the work of the Lord. Ba? Kapag ang taong busy, pag busy ka sa ginagawa mo, sabi nila, meron itong maliit na oras to get into trouble. Kasi focus ka sa ginagawa mo. Pero kapag hindi ka busy kung ano-ano yung ginagawa natin, ang dami natin pinag-aagawa. So we need to keep our hands, our body busy doing the work of God. Yan po yung una, no? For us to be able to finish our course, we need to keep this faith running our course. Takbo lang. Ang daming witnesses dyan nakatingin sa atin. At sabi ni Apostol Pablo, sabi ng Hebrews, mga kapatid, tanggalin mo yung kabigatan ng kasalanan. Maging abala tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Ngayon po, may ginagawa tayo para sa Panginoon. Kahit sa kalagitnaan ng pandemya, maging abala tayo dyan. Isang kakatuwang bagay na ibabalik ang iba-ibang ministry. Maging abala tayo dyan. Tama na pagpapahinga. Tama na yung pagtulog-tulog natin. Tama na yung pag-relax natin. We need to work. Work hard till Jesus comes. We need to keep our faith running our race for us to be able to finish our course. Pangarap ko din, mga kapatid, na ganito din sabihin ko kaya na kay Apostol Pablo. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Wala siya pinagsisihan. Hindi niya pinagsisihan yung pagsunod niya sa Panginoon. Hindi niya pinagsisihan ng kanyang desisyong ginawa. Mula nung siya ay binagian ng salita ng Diyos, mula nung siya ay nagdesisyon na siya ay magpapagamit sa Panginoon, hanggang sa siya ay mamamatay na, hindi niya pinagsisihan. Hindi natin nakita ng pagtalikod sa Apostol Pablo, tama? Kaya isa sa pinakamagandang halimbawa, buhay ng Apostol Pablo. Kahit na
Ang dami na nangyari sa kanya na shipwreck, pinagbantaan ng buhay, nakakulong, hinagupit, sinaktan, nilibing, kinagat ng ahas, nagulpi, tinutuligsa, kinukontra. Pero sabi niya pa rin, I have finished my course. I have finished my course. So yung po number 1, ano? Keep your faith running on the race. Pangalawa, keep your confidence in Jesus Christ. Ano po yung confidence? Pananalig sa Kanya. Keep your confidence. Manalig lang tayo sa Panginoon. Sabi ni Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Ano po application nito sa atin? If your eyes are upon the world, you will be discouraged. Tama? Kung ang mata na ito, mga kapatid, itong ating mga paningin, ang nakikita lang natin mga nandito sa sanlibutan, nakaka-discourage. Bakit? Manood ka ng balita, di ka ba mali-discourage? Wala ka maririnig na magandang balita pag nanood ka ng balita. Madi-discourage ka lang kapag yan lang lagi tinitignan mo. Ano ho? Kapag pinag-usapan natin ng politika ngayon, hindi tayo lahat magkakasundo dito. Ano? But if your eyes are upon men, they will discourage you. Kapag nakatingin tayo sa mundo, madi-discourage ka. Pag ikaw ay nakatingin sa tao, ay tao, di-discourage tayo. Nakaka-discourage yung tao. Pagtingin mo kay kapatid, ay stop mo nga akong tignan, nakaka-discourage ka. Diba? But if your eyes are upon Christ, you will stay the course. Sabi niyang Hebrews, looking unto Jesus. Pinag-usapan din yung focus. Yung ating pagtingin, yung ating focus sa Panginoong Kristo. Eh sabi na Apostol Pablo, ganun din ginawa niya. Balikan natin yung verse 8. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi niya dyan, mga kapatid, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me. At that day, and not to me only, but unto all them that also love His appeal. Tignan niyo po. Hanggang sa kauliyang araw ni Apostol Pablo, sino ang tinitignan niya? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Diba? Eh sabi niya, yung pananalig niya sa Panginoon kahit sa mga huling araw niya, sa mga huling oras at panahon niya, ang pananalig niya sa Panginoon hindi nagbabago. Kaya pagdating sa dulo ng kanyang buhay, sinabi niya pa rin, I have finished my course. Now, ang bawat isa sa atin mga kapatid, masampit natin din yun. I have finished my course. Wala akong pinagsisisihan nung ako'y natagpuan at binigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Nung ako'y ginamit ng Panginoon, nung ako ay ginawa niyang instrumento, wala akong pinagsisisihan. Kahit inalis sa akin ng Panginoon yung mga bagay na hindi ko pinagsisisihan. Tapos si Pablo, tinanggal sa kanya yung karangyaan, tinanggal sa kanya yung kasikatan, tinanggal sa kanya yung posisyon. Talaga, Paris yan eh. Mayaman sa mayaman yan eh. Pero hindi niya pinagsisihan. Kasi naniwala siya, kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mas higit, kung meron ka na, nasa sayo na ang Panginoong Kristo, higit ang lahat sa iyo. Oo. Higit sa anumang bagay na meron dito sa mundo. Ano? Kaya nga, prinsipyo ko rin, if we have Christ, we have all. Because Christ is all. Ano? So we need to keep our confidence in Jesus Christ. Pangatlo, for us to be able to stay in the course.
Ano? Ba't pinag-usapan natin to? Kasi marami po ngayon napapansin natin, they're not staying in their post. At hindi na natin pwedeng ma-afford, hindi na natin kayang matagdagan pa yung mawawala sa atin. Ano? Ay, paalala lang sa atin ito mga kapatid. Keep your ears open to the Word of God. Pag yan ay nagsara na, wala, may talento ba kayong gano'n? Pag yan ay nagsara na, mula sa pakikinig ng salita ng Diyos, kasunod niya ng pagkakaroon ng matigas na puso. Matigas na puso. Ano ho? At kapag matigas na ang puso, hindi na yan tinatablan ng kahit anong rebuke yan, matigas na rin ang mukha. Napaka-proud na niyan kahit ipakita niya siya nagkakasala, napaka-proud na yan. Alam niyo kapatid, ako po'y naniniwala, ang tunay na mananampalataya, hindi yan magiging proud sa kanyang paglayo sa Panginoon. O hindi mo ipapakita yung mukha mo eh. Oo. Pero katakataka yung mga wala na nga sa Panginoon, proud pa pinakikita ang mukha niya. O diba? Mahirap yung gano'n. Makakawala talaga sa Panginoon. At mas nakakatakot. So for us to be able to stay in the course, we need to keep our ears open to the Word of God. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. Tignan po natin yung Bible natin mga kapatid. Tignan po natin. 2 Peter chapter 1 verse 19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day star arise in your hearts. No? Ito po ang application yung makikita natin dyan. Heeding the word of God will keep our path straight. Hindi lang basta hearing, kapatid. Heeding. Iba kasi yung naririnig mo lang sa pinakikinggan mo. Kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ang ating lakarin, gagawing diretso at secure. Straight and secure. Ano? But without heeding God's word, we will wander and stray. Kapag walang pakikinig ng salita ng Diyos, ang itsura natin, mga kapatid, we are wandering and stray. Pagala-gala, kung saan-saan tayo matatagpuan, kung ano-ano mga bagay na ating nagagawa, kung ano-ano yung mga lakarin na ating nalalakad, kung sino-sino na lang yung ating mga kasama. Ano? Ganun po yun. Kung wala po tayong pakikinig ng salita ng Diyos, we will wander and stray. But if we keep on hearing the Word of God, God will keep our path straight. Hindi makalat, hindi pagala-gala. Ano? So we need to keep our ears open to the Word of God. Ano? Pumunta ka sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos. Eh minsan na lang tayo, iba sa atin dito, minsan lang tayo magkita-kita. Sulitin naman natin ang pakikinig. Bigyan naman natin ng atensyon. Kasi alam nyo, kapag ka nasa live stream ka, hindi ka rin basta makapakinig ng maayos sa live stream. Lalo halimbawa, di naman tayo pare-pares ang internet connections. Isa, nandiyan dyan yung maglalag, tatalon, introduction pa lang yung preaching, nandito na sa prayer na. Nangyayari yun. Minsan kahit ulitin mo, nangyayari. Ganun pa rin. Dahil masyadong abala ang schedule ng iba sa atin, hindi na magawang maulit yun. Di ba? Kaya kung may pagkakataon na tayo po'y makapakinig ng salita ng Diyos, gamitin natin ang buo yung oras kayo. Iba pa rin yung nakikinig sa live. Tama po? Iba pa rin. Kaya kung halimbawa, udyok ng katawan natin, matulog ka, try mo naman, kapatid, labanan mo naman. Alam nyo, ang pagiging talunan sa labas ay pagiging talunan sa loob.
Kailan ko ba naituro yung kahapon? Sabi ni James, saan galing ang labanan? Saan galing ang awayan? It is the war within us. The last of the war within us. Nagsisimula sa atin, sa loob. Kapag yan ay talunan sa loob, talunan na yan sa labas. Manifestation na yan. O sinabi ng flesh, matulog ka na, tulog ka mula si pastor, lalabas yan. Tama po? So we need to keep our ears open to the Word of God. Huwag nating tulog-tulugan ang salita ng Diyos sapagkat if we keep hearing the Word of God, God will make our path straight. Pray lang sa Panginoon, Lord, marami ako inihiling sa'yo. Ibig ko maging matuwid sa'yo. Ibig ko maging mahusay sa'yo harapan. Gamitin mo ako, gamitin mo ako. Paano ko gagamitin eh? Sa tuwing ang Diyos ay magbibigay ng payo sa atin, nakapikit tayo. Tama po. Wala tayo sa sarili natin. Lahat po ay, ang iba sa atin ay paintay. Tama? Ilang taon na tayong Kristiyano, ganyan pa rin tayo. Hindi ako naniniwala dahil sa speaker. Sa puso yan. Kahit sino pong tumayo sa atin dito, kung hindi mo kayang ipanalo yung labanan mo sa sarili mo, kahit sino tumayo sa atin dito, ganyan na ganyan ang gagawin. Kung ang tao na di-display sa ganyan, how much more ang Diyos natin. Sa ganitong pagkakataon, sa ganitong pagtitipon, ang presensya ng Panginoon ay nandito sapagkat siya ang pinag-uusap. Sabi ng Panginoon, for there are 2 or 3 gathering in my name, there am I in the midst of them. God is watching us. God is looking unto us. Alam ng Diyos yung nakikinig ngayon. Kaya nang sabihin, hindi naging blessing sa aking simbahan, gusto ko nang lumipat. Ano magiging blessing sa iyo? Sa iba naman, naging blessing. Paano magiging blessing sa'yo? Ay, nung panahon na nagbibili ng Panginoon, wala kang malay. Tama? Wala tayong malay. Kaya, ang course natin ngayon, nagsisimula pa yun. Diba? So, gusto natin manatili mga kapatid sa course natin? Gusto nyo? Gusto nyo bang matapos yan? Oo. Preaching ni Pastor, matatapos na. Pero yung course ng Panginoon, hindi pa. Yes. Oo. Naalala ko tuloy yan. Naalala ko yung isang nursery rhyme na naman. May nursery rhyme na naman. Hindi actually, dito nursery rhyme. May ginawa lang nila patala ng musika. Si Pagong at si Kuneho. Tama? Naalala niyo yun? Ano ba yung kanta naman yun? Fast and slow. Oh, fast and slow. Ayun, tama. Fast and slow. Fast and slow. Oh, yun ba? Who will win? Ano nangyari? Si Kuneho, alam naman natin si Kuneho, si Wabbit, si Fast. Mabilis siyang tumakbo. Yes. Kumpara kay Pagong. Ay, si Pagong, habang naglalakad siya, naman natin, Pagong, mabagal talaga yun. Not all Pagong ha, may mga Pagong na nakakatakot eh. Mabilis. Pag naglalakad siya, nagtakbo si Kuneho na mayabang, pininahan niya si Pagong at tinawanan niya pa. Ngayon sabi ni Pagong, laban tayo, racing. At nagpa-condition si Pagong, nagpa-condition. So na nag-start ng race, syempre kita-kita yung naiwan. Naiwan si Pagong. At Pagong eh, ganun ang takbo eh. Si Kuneho, bilis eh. Pero sa sobrang kumpiyansa ni Kuneho sa kanyang sarili, nakakakita ng carrots on the way, on the run, di ba? Kain mo na ako, matagal pa yung si Pagong. Mabagal yun. Hindi mananalo sa akin. Kain siya ng carrots. Sa sobrang kain niya ng carrots, nabusog siya, inantok siya, nakatulog siya.
tuso rin si Pagong. Nadaanan niya si Conejo. Sabi ni Conejo, ay sabi ni Pagong, nagdahan-dahan pa siya, dahan-dahan na ngayon dalawa. Talaga. Ay, stress ako na sa pinabas kayo. Mabagal na siya, lalo pa siya nagbagal. Lalo tumagal. Hindi pa, punto yung gano'n. Walampasan niya. Dahil matulog-tulog itong Conejo, hindi niya akalain na ang isang Pagong tatalunin siya. Tatalo siya eh. Hindi siya naging diligent o naging matapat o naging mahusay dun sa kanyang pagtagpo. Alam niya na mabilis siya. Pwede po sa atin mga kapatid. Sa araw-araw at sa tuwing ang Diyos ay maghahayag sa atin ng kanyang salita at mensahe, may tagubilin palagi ang Panginoon sa atin. Hindi ako naniniwala mga kapatid na walang magiging mensahe ang Panginoon sa iyo. Kaya nga we need to keep our ears open to the Word of God. Ang tenga naman, hindi naman nagsasara yan. Hindi nagsasara yan. Kahit na yan ay magkaroon ng mga tutuli, hindi magsasara yan. Nakakapakinig ka pa rin dyan. Nakakarinig ka pa rin dyan. Ano? Pero kahit bukas yan, at hindi yan sarado, wala ka naman sa sarili mo, hindi mo rin maririnig. Hindi mo rin matatanggap kung ano yung isinisigaw ng Panginoon sa'yo. Kaya, isingin natin sarili natin. Isingin natin sarili natin. We need to keep our ears open to the Word of God. Gusto mo magkaroon ng straight path? Keep on listening the Word of God. Amen. Kaya, kung ayaw mong mag-alala ka lang dyan, eh paano kung kalabas natin dyan, may magtatanong, ay ano nga pala topic ni Pastor? May nagtanong sa inyo. Salamat nga ako, wala nagtatanungan dito. Ano? Dapat ba akong matuwa na wala nagtatanungan dito? Ano nga pala yung topic ni Pastor? Halimbawa, nakatanong si Brad, Brad, ano nga pala yung topic ni Pastor? Patungkol nga pala sa ano yun? Diba? Para saan nga pala yun? Ano kaya may nagtanong sa atin ng gano'n, nag-test? Tinest lang tayo. May sasagot pa kaya tayo? May naalala lang akong sayings. Just an old sayings. Pero magagamit pa rin yan. The tip of your ballpen is better than your memory. The tip of your ballpen is better than your memory. Sulat ka, kung may nagustuhan ka sa mga narinig mo, isulat mo. Gusto ko yun, no? Kaya, nalaman mo yung topic. Ito yung topic ni Pastor. Topic ni Pastor. Sabi niya, ganito. Tama ko? So, we need to keep our ears open to the Word of God. Pangapat, last na po tayo. Last na po tayo, mga kapatid. Okay lang kayo dyan? Last na tayo. Keep your mind stay upon the Lord. Bukas ang pagdinig, bukas ang pag-iisip. Isaiah chapter 26 verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted. He trusted in thee. So we need to keep our mind stayed upon the Lord. Ano ba nilalaman ng isip natin ngayon? Sabi ko kanina sa ating Sunday school, kung ano yung nandiyadyaan sa iyong kaisipan, tumatakbo sa iyong kaisipan, it will put it in action, and action produce habits, and habits produce lifestyle. Kung ang laman ng kaisipan mo, hindi ang Panginoon, wala kang aksyon na mapuproduce patungkol sa Panginoon. At ang action mo, walang mapuproduce na habit patungkol sa Panginoon. At ang habit mo, walang mapuproduce na lifestyle patungkol sa Panginoon. Tama po? So we need to keep our mind stayed upon the Lord.
for us to be able to stay in our course. Ang mindset natin palagi, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa akin ng kalakasan. Ano? Sabi ng Apostol Pablo, no? Ang Diyos ang nag-strengthen sa akin. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Ang biyaya ng Panginoon ay sufficient para sa akin. Ang nasa isip lang ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang Panginoon. Mag-glorify ang Diyos. Kaya nga yung kanyang action, ano ho? Ang kanyang habit at ang kanyang lifestyle naging pagpapala sa maraming churches. Tama po? Naging pagpapala, naging encouragement sa maraming churches. Ay sabi ng Apostol Pablo, hindi lang kayo natututo sa aming salita. Kayo din ay natututo rin sa pamamagitan ng aming mga ginagawa. Tama po? So we need to stay in our course. Sapagkat tayo dito, may kursong tinatakbo sa Panginoon. Iba-iba nga lang ng panahon ng pagtapos. Yes. Correct. Hindi nangangahulugan, matanda ka, mauna ka matapos. Ano? Hindi nangangahulugan, mas bata ka, mauna ka rin matatapos. Yes. Basta ang importante doon, sa huling bahagi ng panahon natin dito, sabi ng Apostol Pablo, I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. Ganda ng laban ko. Binigay ko talaga ang lahat. Natapos ko yung course. Napanatili ko ang aking pananampalataya. Oh, daming distraction, ano? Daming hamon, daming challenge. Lahat. Pero natapos. Amen? So nawala tayo dito makatapos sa Panginoon ng mahusay at walang pinagsisisi. Kahit po manalangin, aming Diyos, nakita sinabi mo, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan po namin natanggap. Isang pagpapaalala sa amin na we need to finish our course. At nakita namin ang mga puntos na ito mula sa inyong salita na matapos namin ang course na ito at makapanatili kami po. Dalahin ko po, Diyos, na may patuloy kami ni-encourage mo ng iyong salita. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan at katatagan. Ang bawat isa sa amin dito may kanya-kanya pong hamon na pinagdadaanan, may kanya-kanya pong laban na sitwasyon na pinaglalabanan. Dalahin ko po, Diyos, iba-iba man ang aming takbuhin. Dalahin ko, Panginoon, na bigyan mo pa rin kami na tagumpay na matapos namin ito. Dalahin ko po, Diyos, na ikaw po mamuna sa amin at patuloy na magbigay sa amin na pagtutuwid. Lalatingin sa panahon na ito, sa oras na ito, na kami po yung nasumpungan. Kung nasumpungan mo ang iba sa amin, Panginoon, na meron pong hindi kahusaya sa iyong harapan, hindi ko, Diyos, bigyan mo po ng pagre-review. Maging sa amin natanggap ng mga review kanina, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat para dito sapagkat alam namin na ito ay para sa amin, ikaw ay lubos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy nawa ang iyong kahabagan at pagbibiyaya ay iyong iparanas at ipadama sa amin. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Ikaw po mamuna sa amin. At tayo madalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po.